This is a privilege na makapagturo sa inyo ng aking specialization. Tapos sana po mas dumami pa ho ng mga member natin kasi passion ko po rin talaga na magturo ng walang yung mga ganyan na. Ito lang po ay nung service ko, alay ko po para sa kabalikat. Tapos para rin po, para sa inyo rin po na protektahan nyo po ng sarili nyo at all costs na in case na mag-respond po kayo sa iba't ibang mga lugar kung saan kayo ma-assign, always protektahan nyo ng sarili. Speaker's bio: Sir Teddy H. Delarmente Jr., PhRN, USRN. Graduate, EB Mass Communication, 1999-2003. Graduate, Bachelor of Science in Nursing, 2004-2007. Licenses and certifications: Philippine Registered Nurse since 2008 up to present. U.S. Registered Nurse, 2019-present in the state of NMI and CT. Certified BLS, Advanced Cardiac Life Support ACLS, Pediatric Advanced Life Support PALS, American Heart Association with certifications up to date. Work experiences: ER, Staff Nurse Taguig Pateros District Hospital, 2008-2012. Ambulance Nurse ACE Corps Ambulance Services, 2013. Mining Safety and Health Manager Wellex Mining Corporation, 2014 up to 2016. U.S. Clinical Nurse Reviewer, 2016 up to present. And then ngayon, pumasa ako sa US board exam na. So, ngayon, ang trabaho ko ngayon, clinical reviewer ng insurance sa US. So, for 9 years. Ayun, so nagre-review ko ng mga patient chart, ng mga doctor's order sa US mismo. So, mga 10 o'clock ng gabi, mga ganyan. Ayun. So, ganun. Hindi rin madali ang yan. May mga exam ba? Meron! Mahirap! Mahirap yan. Grabe yan. Kasi ako, na-encounter ko rin yan. Actually, every 2 years, nagre-renew ko. So, pakita ko sa Pilipinas. Nung Red Cross, tsaka number 2, Philippine Heart Center. So, sila ng mga required. Na pag ganyan kasi mga BLS, kailangan talaga ng license dyan. So, ito naman, Pediatric Advanced Life Support. So kung paano mag-retire, kung nakikita nyo, may mga pinapasok ko na mag-gamot yan. O nung papatibok ng puso, ayan. So, ayan yun. So, ito nung kailangan. The following topics. So, actually, napakaraming topics na kailangan i-discuss. Pero magsisimula muna tayo sa mga basics. Kasi una-una, sa first aid CPR, hindi na-discuss ko ng vital signs. Ano ba yung vital signs? Hindi ko marunong ng vital signs. So, umipa kayo. Bilang responder, kompleto rin kayo ng palong contact. So, iba't ibang mga transmission. So, pang-apat, group care. Isisali ko. Ayan yan. So, paano mo i-responde yan? Kung nangyari po sa community niyo. Ayan po. Ano sunod? Common emergency scenario. So sinama ko na rin po ito ng mga madalas na common na sakit na nangyayari sa aking lugar. Number 1, o CBA, ay yung tinatawag na stroke. Sino bang magkakilala ng stroke? Ma-prevent natin yung paglala ng sakit. Ayun yun. So, pinaka-importante dyan, yung first line na unang nang gagawin. Ayun, dinalayan sa hospital, ito na yung mga gamot na ibibigay. Okay? Interesado po pa kayo? May intindihan ba po? Okay. Na i-perform ng vital signs. Tapos, kasi sa vital signs na to, matidetect ng early warning flags. Ano ibig sabihin yun? Doon pa lang sa vital signs, malalaman mo ng idea. Ano yung problema na ito? Ayun na. So, magkakaroon ka ng idea kung ano yung sakit na meron ka. Ayun yun. Okay? Tapos ito, ang vital signs can varies depending on age, gender,
medications like lifestyle, climate. So isa-isa natin. Ang mga vital signs kasi ito ng mga ano, number 1, temperature, kailangan namin i-check. Ayun. Number 2, pulse rate, diba? Yung pulso, kung mataas ko, mababa. Kasi pag mababa ko, ano problema niyo, diba? Number 3, blood pressure. Parang tayo pressure din. Baka mataas ng high blood pala to. Hypertensive pala. O, paano naman pag low blood, nung low blood pressure? So ano meron? Ayun yun. Ano pa? Respiratory rate. Makikita mo agad, nahirapang huminga. Ano pa nung itsura ng nahirapang huminga? Mabilis ang hinga. Nung nagkakapul. Ayun yun, mga ganyan. Tumataas yung respiratory rate niya. Eh, paano mo mahina naman, di ba? Anong sakit naman ang pwede? So, doon pa lang magkakaroon kayo ng idea. Ay, yung pinaka-popular. Pero ang vital signs, medyo marami siya. Ayan. So, ayan. Number 1, yung body temperature, pulse rate, respiratory rate, blood pressure, blood oxygen, nung oxygen saturation niya, nung sinusukat niya nung oxygen mo sa katawan. Ayun yun, yung sa pamagitan ng pulse oximeter. So, blood glucose level, ito yung blood sugar. O, yan. Buti na lang, may dala siya. So, ito yan. Number, nung pang 7, yung weight namin. Kasama yan. Bakit? Una-una, sa weight kasi doon nagbabase ang, lalo-lalo na sa mga baby. Doon nagbabase ng pagbibigay ng gamot. Depende yan sa timbang. Parang wala namang ubrosipon to. So mag-a-analyze ka ngayon para ikaw, anak mo. Nakita mo, wala namang ubrosipon. Pero may infection. So tingnan mo nung baka naman may sugat sa mga ipin. Kaya sa ngala-ngala, anong hindi makapagsalita na maayos, ano pa? UTI. Diba? Bakit? Pro dyan sa mga baby na babae. Dahil, at saka sa lalaki na rin. Kasi, nagda-diaper. So ngayon, nung pupo nila, pumasok na doon sa loob nila, sa are. So pag hindi kayo regular na nagpapalit ng diaper, ganun ang mangyayari. Doon ka na magkakaroon ng fever. So ibig sabihin, meron kang plema pero hindi pa umabot sa bloodstream. Kaya pag-check pa, wala pang lagnat. Pero pag may lagnat na, dumaan na yan sa mga ugat-ugat nila, yung infection. Kaya ang unang-una laging gamot, pag ganyan ilang araw na nilalagnat, na po, 3 to 5 days na po. Ganyan. So, ibig sabihin, alam mo na nung time span na, umabot na to sa ugat na to. Kaya kailangan na mag-antibiotic na ito. Ayun. Viral infection. Ano ba difference ng bacterial sa viral? Ang viral po, hindi tinatablan ng antibiotic. Kaya kailangan malaman doon kung bacterial siya o kaya viral siya. Kaya kailangan po magpakuha ng dugo. Kasi makikita doon kung viral nung bacteria, kung bacterial ba siya o viral. So okay lang po sa inyo? Hindi naman information overload pulse rate. So ayan, ano mangyari pag mataas ang temperature? Unang-una mo nang isipin yan, may infection yan. Ayan. 39, or 40, ito. Baka meron palang infection sa nagtatae, nagsusuka, alam mo na, infection pala sa Diba meron ganyan, sukatae, tapos ginagnat. So, infection pala sa yan, sa GI tract, gastrointestinal mo, sa mga pituka. Ayan. Tapos, pag mababa naman temperature, balik muna tayo sa kabila. Lance Armstrong, yung cyclist.
Sa London, ayun, ang heart rate nyo nasa 30 lang. Oo. Tapos nag-bike pa yun. So, pag nag-bike nyo ng ilang kilometer lifestyle, nade-develop rin kasi yung heart muscle mo. Pag sobrang active ka nung nung lifestyle mo na lagi kang nag-basketball, nag-jogging, mag-bike, ayan. Tapos nag-check ka ng diet mo talaga. Nade-develop din yung katawan mo. Ayun. Luminipis yung oxygen sa hangin. So, yun. So, yung iba, kailangan mo investigahan. Saan ka ba nakatira? At sa sa Ifugao, gano'n. Alam mo na, matataas ng doon. Pala, oxygen mo, nasa 80 lang. Gano'n. So, ayun yan. Tapos, tanungin mo pa. May pumunta. Babae. Medyo may pagkamayaman. Tapos ang oxygen, nasa lang, nasa 60. Yun, pala, palipat-lipat na aeroplano lagi Gano'n. So, alam mo na nung oxygen yun, medyo nasanay na ng na mababa. Pinatay nyo, like, pagdating dito, patay. Hindi naman sa Kasi, pagdating pa lang doon sa bahay, nakita, ilang minuto na yun. Gano'n, di ba? Saan ka naman Oo, magtatawag pa yan. Tatawag pa ng dapat na lahat ng tao, alam mo yun Kasi imagine mo, 5 to 7 minutes na. Oo, ayun yan. Kaya responsibility niya yan kung ayaw din mawala ng kamag-anak. Okay? Naintindihan? Aralin niyo yun, by heart. So, nung iba, 92, 93, depende sa klima. Minsan, pag ganitong sobrang kainit talaga, parang nawawalan din ng oxygen Ayun, lalo na sa pagtulog. Okay? Blood glucose level. So, para sa bayan ng blood sugar, yan ang blood glucose. Kung kinukuha ng ng sugar. Diyan malalaman kung diabetic ka, kung ano ka. Mga ganyan, huwag ganyan Yung side effect yun, dahil nung paracetamol, kung tsara ka agad yung pinigay, tapos months pa lang, mga ganyan, hindi pwede. Okay? Ayun. The most accurate, rectal. Ano yung ibig ng rectal? Sa puwet. Sa puwet, ayun ang pinaka-accurate. Pero huwag naman sana sa matanda, gawin niyo yan. Baka mademanda kayo. Ayun. Okay? Wala na ngayon. Sa mga baby, ayun, hindi na naman kailangan kasi medyo maganda na nung technology ng thermometer ngayon, hindi ka tulad dati na mercury pa, papasagin, mga ganyan, okay? Ngayon, ganito yung tsura niya. Meron pa akong whiteboard. Ayan. Sige, na lang. Pag, di ba, anong ginagawa? Head tilt, chin lift, di ba? Pag dumalong ka, airway mo open. Pero pag dumalong ka, sarado. Ayun naman daanan naman ng pagkain. Yung dalawang pathway yan. Nung sa harap, ay nung sa airway. Si tatay talaga ang nag-serve? Paano magdala ng kanin, tay? Di ba? Lunch break. Yun! Okay. Mainit? Okay. Ayan. Okay. Okay.
ang problema, pagkatapos yung ano yung pakisama namin, kayo pinaliwala nila. Hanggat ito, inaano nila. Pero ayaw ko naman banggit kung sino. Parang million nila ba ang alaman nito. At saka ayaw nila pakialaman. Gusto nila sila. Samantala ang mga mag-design lahat dito. So sabi ko, hayaan mo na. Hayaan mo na, sabi ko. May oras din, may panahon din, ikaw na ang hahawak sa sarili mo. So, ang hiningi ko lang natin sa inyo, sana itong kabalikat, dahil marami tayo magpa-seminar na hindi kabalikat. Dahil hindi itong kabalikat, sa totoo lang, kung lahat ito, hindi ninyo kaya ito eh. Milyon na tayo eh. So, pag mayroon diyan sumama, sabi nila, sasama kami, pero organization namin hindi kabalikat, huwag na. Yan lang ang kwan ko sa inyo. Dahil hindi nila, para buo ito, para sa inyo ito. Panindigan ninyo na. Medyo kwan niya, medyo masakit kasi nangyari sa kanya. Yun na lang, hanggang noon na lang. Maraming salamat. Medyo information overload na ba? Okay lang? Na-interesado naman ba sa topic? O medyo boring? So, ano lang, no, maganda may feedback din sa akin para at least nasusunod. Mag-develop ko rin kung kailangan ko. Kasi ano yan eh, it's a two-way learning process. Na pag nagtuturo rin ako, at the same time, pag may feedback kayo, ano ko naman, parang magkaroon ng learning process eh. Idea. Kung ano pa naman kailangan idagdag ko. Okay? Nakalimutan ko pala, sa wound care. So, i-describe ko lang mo sa mga may pagkabate. So, ito ng mga different types of wound. Ito ng gas-gas abrasion. So, ito ng mga pag nagmotor ka, sumayad ka, tumakbo ka, sumayad ka. So, superficial yan. Medyo, yun ang pinaka-painful kasi ng mga superficial. Usually, nung sobrang hapde. Ayun yan, kahit sa burn. Ganun. Kasi ito nung tapyas, minsan wala nang sensation to eh. Ito na nung wala nang feeling, kasi medyo malalim na. Natamaan na nung nerve root. Kasi nung nerve root nandun na sa pinakamalalim. Kaya usually open, kita na nung buto, ng mga ganyan. Ayun yung mangyayari. Minsan, lalo na sa mga lasing, wala nang sensation. Kasi ang nawawala sa lasing nung vitamin B. Kasi nadideplete yan once uminom ka na alak. So ayun sila nung walang pakiramdam, 'di ba? Kahit mabangga-bangga yan dito sa kung saan okay lang. Pero pag in-inject lang mo, okay lang. Pero yung pala may namumunan dugo sa loob. Kaya yung subarachnoid hemorrhage. So parang ko na rin doon nung kanina, nung hemorrhagic stroke na nagdudugo ka. Ganun din ang nangyayari. Actually, may mga encounter din ako na ganyan. Na, parang nangingisay na. Kala nila okay lang. After 6 months, ayun na, lumana na. Nung pagkakita sa CT scan, puno na ng dugo dito kalahati. Ayun. So, huwag natin yan pag nabago ka ng ulo, akala mo, okay naman ako. Normal naman, parang bukol lang. Pero ayun, tumatagal yun, naiipon ng tulugo. Tapos ayun na, nag-aagawa na sa pwesto ng brain. Kaya nangyari, nagkakaroon ng nangingisay, akala okay lang. Parang epilepsy, na gano'n. Tapos ayun pala, marami na palang yung blood dun sa loob. So, gano'n din yan.
Majestic mo, itong part na to, siyempre may dinadala siya mga blood eh. So, kung gano'n lang ng pump, instead na ilabas niya ng blood, bumabalik. Parang so, ano nangyari sa mga bumabalik na dugo, pumupunta sa baga. Yung iba, nagmamanas. Nakakita ba kayo na parang may manas yung paa? Ayun, tapos ang laki ng tiyan, tapos manas yung paa. Mga magkano bahayan yun, may congestive heart failure. So this certificate is proudly presented to for having successfully completed the 3-hour basic emergency medical procedures located at Kabalikan Headquarters. Signed Sir Teddy, Sir Albert, at saka si Tatay Haji A.B.A. Barakan. Palakpakan ko natin. This is awarded to Shella Alobata. Yay! Alright, Arlene P. Sanchez. William Abarca. Sunod-sunod na kayo doon. Tayo. Pa-picture pa kala picture. Okay. Okay. Sir Abuncho Sachareta. Ito, malayo-layo pa ang pinagalingan nito. May palakpakan kayo. Lakas na dapat deserve palakpakan. JC Mueco, mula sa Mabuhay City Sector. Lenny Lermal. Of course, import ito eh. Marilyn Sulapas. Okay na to kasi siya may hawak ng camera. Okay. Okay naman. Oh, okay lang? Serapina Colubo. Grabe naman si Gabi, oh, grabe. Walang piin na ngayon, tapos na yung kapiin. Lourdes M. Abad. Si Ma'am Lourdes na ito. Mother, saan sa akin, mother? Giovanni Kainkay. Jobet Palma. Si Ma'am Beth ito. Jobet. Ay, si Jobet. Ano to, ma'am, nakabisyo? Congratulations! Siyempre, Okay. Eduardo Alabata. Ako na. Alright, picture. Si tatay na magbasa nito. Saan mo doon tayo? Dalawang kwenta. Ayun sa tabi mo. Yo. Hindi ko pwede kasahin sa rin kong pangalan. Salamat. Okay. Congratulations! Okay.
Meron ba ha? Tapusan ng ano eh. Oo, meron ako. Naubusan na lang yun. Guys, sana po yung learnings na nakukuha natin, kahit 3 oras lang po ang lecture na yan, ay mai-apply natin yan doon sa ating daily life, personal at saka doon sa grupo natin. Isang malaking karangalan po yan na ang grupo ng Kabalikan ay nagkaroon na po ng magkakaroon na po talaga ng legit na grupo ng medic. Hindi lang basta medic. Time, ikaw na pong bahala. Additional lang dito, no? Ayun ang mga nabigyan natin ngayon, nabigyan kayo ngayon. Yung ibigay mo sa amin, yung listahan ng mga lahat ng medic, doon na lang ibigyan natin sa kapipisa. O, yung mga ng atin ngayon, okay, ibigyan natin na lang sila. Basta lahat yung medic ha, huwag yung medic. Uy. Gana lang. Nice. Yun ang mga sip-sip. Pakapi pa. Oh, puro surprise. Tawagin natin muli si Sir Teddy. Sir Teddy, lapit ka dito sa harap. Kasi may token of appreciation pa po si Sir Joker para sa inyo. Sir Joker, nasa kayo? Nasa si Sir, ayun, ang bahala. Ay, makinig kayo, makinig kayo. Unang sa lahat, congrats sa mga nag-seminar. Pangalawa, nagpapasalamat po kami kay Sir Teddy po at kapag-pagbigay po. Dahil ay pangako po niya sa atin na magbibigay po ng kaalaman po sa atin. Nawa maayos at sa mga kapwa natin na nangangailangan. Sir Ted, malaking tulong po sa amin yung mga naibahagi niyo po sa amin. Hindi po kayo mangangako, pero pipilitin po namin makapaglingkod sa mga nangangailangan. Usually, nagsabi na kay Sir Ted, so ayaw talaga niya. So, siguro Sir Ted, itong bibigay po namin ay konti lang po to para pakaselo po. Sana po sa munting bigay po namin makatulong sa inyo, Sir. Salamat po. Hoy, palakpakan natin. Yay, thank you. Thank you, Sir Ted. Okay. Sir Dong, maraming salamat. Okay, guys. Ito, bakit ako kailangan magpasalamat kay Sir Dong? Palakpakan muna natin si Sir Dong. Alas 3 pa lang, nandito na siya para i-activate yung ating sound system. O, di ba? So, ganyan siya ka-committed sa atin. At, hindi na niya tayo inabala kahit may medical mission na siya doon sa kanyang lugar. Hindi niya tayo inaabala. Nagparaya po si Sir Dong at nag-concentrate tayo dito sa ating 3 hours training. Kaya palakpakan natin muli sa Sir Dong. Pero kami na kumaga, alas 3 pala tayo. Pagbaba ko, ano bang problema mo? Sabi niya, ayot ko sabi niya yung buwan. I-accept ko niya para pagdating natin mo dito, magkuhan na lang. Accept mo na. Kung dalawa sigaro, bigyan ako ganyan sila. Okay. Papasalamat ako. Actually, talagang this is a privilege na makapagturo sa inyo ng aking specialization. Tapos sana po mas dumami pa ng mga member natin kasi passion ko po rin talaga na magturo ng walang yung mga ganyan na. Ito lang po ay nung service ko, alay ko po para sa Kabalikan. Tapos para rin po, para sa inyo rin po na protektahan niyo po ng sarili niyo at all costs na in case na mag-respond po kayo sa iba't ibang mga lugar kung saan kayo ma-assign, always protektahan niyo ng sarili niyo para rin maprotektahan ng pamilya niyo at saka hindi rin kayo mapasama. Okay? Maraming salamat po. Sana po may natutunan po kayo sa sa
ngayon sa mga lecture na po ngayon. Tapos gagandahan pa ho natin nung lecture sa susunod. Kung may mga gusto, may interesado, ayun po, gagawa ko po ng na mas maganda pang presentation para po sa lahat. Maraming salamat. Okay. Well, of course, last but not the least, magsasalita po ang ating Region 4A Governor. Sir? Kala mo, excuse ka, ha? Huwag na siya. Magandang umaga po sa atin. Akala ko hindi ako kasali. Kanina nauhon na ako doon sa salita eh. Mayroon po pala dito si Gandari. Congrats na lang po doon sa nakakuha ng certification. Pero dapat ito hindi nakasali to, sir eh. Ha? Si ma'am. Ang dami na yan eh. Overqualified na yan eh. So salamat din. Andan yung partner niya. Salamat sa nag-organize na nito. Hindi man kami nakarating, mayroon man kaming member na wala. So, siguro, magbubuo rin kami na doon ni Hild sa Bacoor. Maghanap lang ako ng opinion niya. Medyo malamig, hindi naman ito. Alakatay, tinira ka. Kasi may electric fan doon. Hindi naman pinaandar. So talagang pinag-ano siguro na maranasan niyo yung pawis. Yes! Ito, pinawisan na nga ako yun. So salamat po. Medyo nagkulang. Dala-dala ko yung gamit na idadagdag ko dito. Akala ko break time nyo. Kasi katatapos lang din namin sa meeting. Hinahabol ko nga. Kumain muna kami. So, salamat. Congrats din sa inyong lahat. Salamat kay Tatay Juan. Okay. Kasi, thank you at ito sa nag-organize. Sana sa susunod, magpa-schedule kami ng Bacoor. Ano ko na siguro mga kahit 20. Pero tag-100 lang. Hindi, joke lang. Sige, maraming salamat. Kasi, andito na sila si ma'am, mayroon na doon si Pres. So, mag-usap-usap na lang kami mga presidente kung bawat association, kung ilan yung Oo nga, Kabalikat Association nga, kasi association dala, ibig sabihin noon, bawat base, mayroon kasi tayong kabalikat. So, pwede niya magdalawa. Halimbawa, yung payag noon. Ang pagkain naman doon, anong pagkain niya sa lugaw lang, pwede na, no? Pagdating sa pagkain. Ha? Trip ko yun. Okay. Tapos yung pangalo doon, yung paa ng manok. O, di ba yung paa ng manok? Okay, anyway, salamat po. At nakahabol din kami. Kahit huli. Salamat, maraming salamat. Ingat po sa atin lahat. Okay! Kami ay kabalikan. Kabalikan Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating pagtibayin. Ganyan ang kabalikan Malaya, Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko uurungan. Kasama ang aking mga tunay na sandigan. Karamay tanggulan, samahan ng pagkakaibigan. Tunay at tapat kami inyong maaasahan. Bawat kasapi saan man makarating, isa ang aming anikain. Pagtulong sa kapwa ang aming unahin. Ganyan ang kabalikan Malaya, Philippines. Kabalikan Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming